Well, as you all hear, it's raining at actually po, pumasok po sa salas namin yung tubig at nabasa po yung mga ilang libro ko, ilang mga gamit. Okay lang, matutuyo naman yan bukas na, mainit. Okay, alam niyo po ba, ang dami nagtatanong sa akin tungkol sa topic na ito. At minsan, tinanong kong sarili ko, ba't di ko ba ginagawa ng vlog madalas? Sapagkat kasi itong topic na to, minsan pagdidesisyonan kong gawin, pwede ko siyang gawin ng madalian, pero makukulangan kayo doon sa answer, no? O answers, madami kasi siya. Yan naman, pumapasok yung tubig. Pero, kung gagawa naman ako ng tamang-tama lang, kulang pa din. Kaya sabi ko, whatever your will is, Panginoon, tonight, while raining, o di, yun na lang po ang ating kalalabasan ng ating video. Okay. Si Satanas po, alam naman natin na siya po ang pinagmulan ng fall of man. Sapagkat he tempted our very first parents, Adam and Eve, sa garden ng Eden. Garden of Gethsemane ako sana palpak, di ba? So, nalinlang niya ang babae. So, ang kanya pong unang ini-insert sa ulo ng mga tao is doubt. Totoo ba na sinabi ng Diyos sa inyo na kung kakainin mo yan, lalaklakin mo yan, ikaw ay mamamatay? Oo, sinabi sa amin yan. Hindi totoo yun. Sige, kainin ninyo. Kainin ninyo yan. Magiging Diyos din kayo. Aba, upon hearing that, ang Eva, nagbago ang kanyang isipan. Kaya pala ayaw ng Panginoon na kainin namin yan. We will be like Him. O, diba? So, kinagat niya ito. Pandaraya talaga, panlilin lang ng dyablo. Delikado. Okay? At sa panahon natin ngayon, marami pong ganyan. Atin po yung nasasaksihan sa iba't ibang parte ng daigdig. So, ito pong gusto ko po sabihin sa inyo. Si Satanas, siya po ang pinagmulan ng kasamaan. At alam naman po natin, during the 1,000 reign of Christ dito sa mundo, sa Jerusalem po yan, millennial reign ang tawag dyan, 1,000 years po yon, maghahari po si Jesus dyan sa Jerusalem, kasama po tayo mga believers niya. Okay. At, ito po yon, during the 1,000 millennial reign, meron po mga isisilang na mga tao po dyan. Opo. Mahaba pong paliwanag yan. Pero may mga isisilang po dyan na hindi po glorified body. Amen. Pero tayo po mga glorified body, tayo po mga naligtas na po dito sa church age, wala na po tayong problema dyan sapagkat ganap na po tayo. Ginanap na tayo ng Panginoong Jesus. Pero yung mga isisilang dyan, sa 1,000 years na yan, sila po ang dahilan ba't pakakawalan si Satan. Kailangan po silang subukin. Sapagkat lahat ng tao sa buong mundo ay dumaan po sa pagsubok ng Satanas. Amen? So, hindi po ligtas dyan yung mga pinanganak ng millennial reign. So, kailangan pa rin nila. At ang sabi po ng Biblia, at marami pong nalinlang pa rin si Satanas. Kaya nung pinakawalan si Satanas, sumandali, marami pa rin siyang nalinlang. At ito po yung pangalawang Gog at Magog na tinatawag. Kaya ultimately, ito na po yung pinaka-defeat ni Satan. Kasi pagkatapos po nito, white throne judgment na po. Amen. Nakuha niyo po ba yon? Kung paano nilinlang ni Satanas lahat, kailangan linlangin din yung mga napanganak sa millennial reign. May nagtanong pa sa akin, ba't nilang keep it that way na okay sila? No, hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po very patas, very fair. Kung ano yung naranasan natin dito sa church age, mararanasan din ng mga ipapanganak doon. Dahil makikita po dito, kakagatin ba nila yung bitag ng Satanas? Kaya sabi naman ng Bible, sumandali lang Sandali lang. Pero right after that, ito na po yung ultimately pagkatalo ni Satanas. After that, the white throne judgment. Kasi pag natalo, nagapi na si Satanas ng tuluyan, lake of fire na po yung pupuntahan niya, kasama yung mga unbelievers. Lahat-lahat na po yun. Since nung panahon, nung Old Testament,
ng New Testament, ng Church Age, yung mga panahon ng millennial reign, lahat ng mga nagrebelde sa Diyos, lahat sila bubuhayin muli with the flesh, ito, at itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Sabi ko nga po, nandun na yung false prophet at nandun na yung Antichrist, hinihintay na lang nila ultimately si Satanas. Pero si Satanas po, hindi po yung napaproduce TV na, uy, hari ako sa impyerno, may hawak na tinidor. No! Si Satanas din po, pahihirapan doon. Araw-gabi, walang katapusan. And I believe, maski yung mga nasa Tartaros, tatanggalin na ron. Ultimately, igegehena na po sila. Kasi yung gehena po, ang pinakamasaklap na form ng punishment. If you don't have Christ yet sa buhay mo, kaibigan, ay nako po, pambihira. Nasabi ko sa'yo, hindi magiging magandang kapalaran mo. Pero if you will decide after watching or hearing this video at nagdesisyon ka sa Panginoong Jesucristo, amen? Maniniwala ka na wala kang kayang gawin, paniniwalaan mo na siya lang ang tagapagligtas, wala nang iba, ikaw ay maliligtas. You will be saved and you will be called a child of God. Sabi ng John chapter 1 verse 12. Gusto mo ba maging anak ng Diyos? Halika, magdasal tayo. Lord Jesus, I know I am a sinner and I need a Savior. I know that you died on the cross to pay the penalty for my sins. Lord Jesus, I believe that you are my Savior and you are the only one who can take away my sinful nature. Lord Jesus, take over into my life right now. Be the pilot and be the driver of my life. Holy Spirit, thank you for sealing me the seal of ownership. God the Father, thank you for loving me. Even though I haven't known Jesus yet, you loved me. And you predestined me to become one of your own. Your very own children, your very own child. Thank you, Father God. Thank you, God the Father. Thank you, God the Son, Lord Jesus Christ. And thank you, God the Holy Spirit. Thank you, Holy Trinity. In the mighty name of Jesus, this I pray. Amen. If you prayed that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Wala kang ginawa, makinig po mabuti. Wala kang ginawa upang maligtas ka, right? At wala ka rin pwedeng gawin na kalokohan o ano paman para maalis ang kaligtasan mo. Ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Huwag kayong maniniwala kung may nangangaral ng gayoon. Sapagkat ang kaligtasan ay libre at ang kaligtasan ay eternal, ito ay hindi kailanman pwedeng mawala. Amen? Salvation is yours forever and ever. Congratulations! Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Napansin niyo po, konting panahon lang yon na pinakawalan si Satanas. After that, wow, that's eternity. Eternity na po yon. Tapos na po lahat ng kasamaan. Diba? Pagdating ng panahon na yon. So, yeah, while waiting for that, alam niyo po bang ang next big event, nabusog kasi ako, ang next big event na hinihintay natin mga born-again Christians ay ang rapture of the church. Yung pagdagit sa atin dito. Kailan? Abay, wag niyo akong tanungin. Naku, nabasa na yung mga libro ko. Opo, ayan, malakas ang ulan. Pero, alam niyo po ba, sa kabilanan, habang naghihintay tayo, may mga struggles, mga problema. Pero kung gusto ko po sabihin, huwag tayong padadara, huwag tayong padadala. We have Jesus. Siya ang nagmamahal sa atin. Siya ang nag-iingat sa atin, mga kaibigan ko. Kaya, mga kapatid na ngayon, siyempre, on a daily basis, lagi po tayong mananalangin at magpapasalamat sa Atin. Thanks po, Jesus truly loves us all. Yun. Tumudlat.